the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa pinamalagang bahagi ng ating panambahan. Ang lahat po yakinin niya na tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At ito po'y dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Nilo Di Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Masiglang palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa dakilang Diyos. Mga kapatid ko, sama-sama po tayo. Hingin natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At tayo po'y kanyang turuan sa kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ang iyong dakilat marilag na pangalan, mahal na Panginoong Jesus, O God. Mahal na Panginoon, napakadakilat, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming malayang pagsamba sa iyo ang banal sa araw na ito. Mahal na Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na iyong pinadalo sa aming gawain sa dakong ito upang iyong pagpalain ang banal. Minsan pa, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, sumaamin ka, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Sa ganang akin, wala akong magagawa ang banal. Kasangkapanin mo lamang ako instrumento, O Diyos, hallelujah, sa ikalalago ng pananampalataya ng iyong mga anak, O God. Sumaamin ka, O Diyos. Alisin mo kadlan sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, wain mahal. God bless you po. Wain mahal, makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo po ay maghanda, mga kapatid ko, sa ating Bible study sa umagang ito. Amen. Mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba, natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the Almeida family. Mahal, at patuloy nating hindi malimutan ang mga ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. Sa lahat ng aking mga kasama sa lugar na ito, mga mahal, sa ating mga elders, mga preachers, sa ating mga core members, musician, mahal, sa lahat ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos natin, maging sa lahat ng ating mga nanonood ngayon kasama natin sa ating overnight, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, ang ating pong sa tuwing tayo po nag-aaral ang salita ng dakilang Diyos. Mga kapatid, sa lahat po na nakaabot, mga minamahal ko, sa ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida, ating beloved Pastor, mga mahal, review na lang itong ating ginagawa, mga kapatid. Review na lang, ibig sabihin, binabalik, aralin na lang natin. Sapagat itong mga aralin na ito, mga mahal, ito po yung ating mga napakinggan sa ating mga magulang sa dakilang Diyos natin, mga kapatid. At sapagkat, mga mahal, sagana ang kanilang katuruan sa atin, noong panahon, mga minamahal na kasama natin sila, sapat na po yun para tayo po'y akit sa langit. Amen po ba, mga mahal? Kaya ang mga ordained preacher, mga kapatid ko, ang ginagawa natin ay reminder na lamang. Actually, ito pong mga naririnig nating mga pangaral, mga mahal, ito po ay mga pinangaral ng ating minamahal na magulang sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kasi mga minamahal, ayaw nating lumayo dito sa mga teaching na ito dahil para sa amin, mga mahal, na nauna sa inyo, dito kami lumago, mga mahal, sa mga katuroang ito. Amen ba? Kaya mga minamahal, simulan na po natin, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12, mga minamahal, ihanda natin. At ihanda rin po natin mamaya yung John chapter 14, verse 26, mga kapatid. Unang mga talata po na, beloved Brother Dwayne. Unang Tesalonica 4:11 hanggang 12. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpagal
sa inyong sariling mga kamay na gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Hallelujah. 12, upang tayo magsilakad ng nararapat sa mga nasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ang title po natin, mga minamahal, ay maging isang mabisang Kristiyano. Maging isang mabisang Kristiyano, mga minamahal. Christian. Christian, ibig sabihin, mga minamahal, Christ-like. Christian, pag tinanggal mo yung Christ, matitira I-A-N. Sabi ng maraming mga mananaliksik ng Biblia, mga minamahal, ang natitira daw 3 letra ay meaning, I am nothing. Amen. I-A-N. Pag dinagdagan mo ng Christ, Christian ang sagot doon. So, mga minamahal ko, dito sa ating nabasang talata, paano ba magiging epektibong Kristiyano? May mahal ang mga anak ng Diyos. Alam nyo, hindi po nawawala yung mga mali sa Kristiyano, mga kapatid. Hindi natin maiwasan minsan yung tayo po ay nagkakamali, may mahal, tinatawag na unguarded moment, yung hindi natin nababantayan, may mahal. Kahit tayo po'y nasa buong katotohanan na, mga kapatid, dahil ang dahilan nun, mga minamahal, ay dahil sa kakulangan po natin sa kaalaman sa salita ng dakilang Diyos. Mga minamahal. Hanggat hindi po natin nalalaman ng buong-buo ang salita ng mahal na Panginoon, may mga mali. Amen ba? Kaya tayo po, mga minamahal, ay nag-aaral lagi. Tayo po ay meron mga gawain lagi 3 times a week. Meron tayong mga Bible study, mga mahal, para tayo po'y matuto lahat. Amen ba? Kasi hindi tayo akit sa langit kung hindi tayo perpekto. Say amen? Mga mahal, yan ang sabi ng Biblia. Kaya, mga minamahal, ang epektibong Kristiyano po ay yung nalinis na yung buong pagkatao niya sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung nagpapalinis siya, mga mahal. Yung handa siyang sumunod anuman ang kanyang naririnig na Word of God, mga kapatid ko. Itong ating pag-aaral ay hindi naman po ito nang galing kay Nilo de Guzman. Galing po ito sa purong-purong salita ng Diyos. Amen ba? Kaya mga minamahal, ang pagiging totoo at epektibong Kristiyano, mga kapatid ko, ay nagsisimula po, number 1, makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Diyan po nagsisimula yan Yung makinig tayo ng taimtim, unawain natin, magbasa tayo ng Word of God sa ating mga tahanan. Sa John chapter 14 verse 26, ihanda natin itong talatang ito. At ihanda rin po natin mamaya yung unang Pedro Kapitulo 2, talatang 2. Basahin po natin, beloved. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sino po itong mga aliw? Ito po yung Holy Spirit. Sabi roon, datapot ang mga aliw sa makatwid bagay, Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. So kung wala tayong babasahin, wala pong ipapaalala ang Holy Spirit. Amen ba? Kasi yung Holy Spirit, may mahal, ang trabaho niyan sa atin, nire-remind tayo. Pinapaalala sa atin, mga minamahal ko, yung salita ng Diyos. Ang tanong, ang problema, kung hindi tayo nagbabasa ng Word of God, kung hindi tayo nakikinig ng Word of God, at kung hindi natin tatanggapin ang Word of God, anong ipapaalala ng Holy Spirit sa atin? Amen po? Praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, ang una, mga kapatid, kanina, paano magiging epektibong Kristiyano? Nagsisimula yan sa makinig tayo, magbasa tayo ng Word of God, at pangalawa po ay
tanggapin at angkinin ang mga pinag-aralang Word of God. Pangatlo po ay ipamuhay ang mga napakinggan at pinag-aaralan nating Word of God. At pang-apat po, mga mahal, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Panglima po, ibahagi natin sa ibang tao kung ano yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Amen. 5 bagay lang yan na aking naisip, mga minamahal, na ito po ay makapagbibigay sa atin ng kapaki-pakinabang, mga kapatid. At dito po, mga minamahal, sa 5 ito, kung ipapractice lagi natin ito, mga minamahal, magiging epektibong Kristiyano tayo. Maniwala kayo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Amen. At mga anak ng Diyos, mga minamahal, maging handa po tayo sa pagtutuwid ng dakilang Diyos through His Word sa Kanyang mga salita. Maging handa tayong lagi, mga kapatid. Amen po ba? Kaya nga, mga minamahal, yung ating mga daliri, hindi pantay-pantay eh. Tingnan nyo nga, check nyo yung daliri nyo, minamahal, kung pantay-pantay. Hindi pantay-pantay, di ba? Iba-iba, may mahaba, may magsi, may mahal. Ibig sabihin nun, ang Kristiyano po, hindi sabay-sabay na save. Hindi sabay-sabay, may mahal na lumago sa pananampalataya. Say amen. Mga minamahal. Ngayon, ang sinasabi ng Biblia, unang Pedro Kapitulo 2, talatang 2, mga kapatid. At ihanda po natin ang John chapter 17, verse 17. Ayon sa unang Pedro 2, versikulo 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya. Yung purong-purong salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang sinasabi niyan. Upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. After nating makilala ang mahal na Panginoon, tayo mabautismon sa tubig sa pangalan ng Jesus, napatawad ang ating mga kasalanan, hindi pa pala sapat yun eh. Nagsisimula pa lang tayo. First step pa lang yon ng ating paglilingkod. Amen? Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong tatahakin, lalakbayin, mga minamahal. Amen? Katulad ng ating inawit kanina, mga minamahal ko, napakaganda. O mahal, ibig sabihin, mga kapatid, idadaan tayo ng dakilang Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Tayo po'y pakikinangin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Amen? Para lumabas tayong talagang genuine, mga minamahal. Walang halong mga minamahal pagkukunwari, mga kapatid ko, sa paglilingkod. Amen. At ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, sabi nga ng John chapter 17, verse 17, sanctify them by your truth, sabi rito. Your word is truth, mga minamahal. Dito tayo magigisakdal mga kapatid. Magigisakdal tayo dito. Tingnan nyo. Sa Tagalog po. Ihanda natin ang awit, kabanatang 119, talatang 9. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Amen. Pakabanalin mo sila, o Diyos, sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan, mga kapatid. So ito pala, itong magpapasakdal sa atin. Hindi natin kayang linisin, mga minamahal, yung ating mga kaluluwa. Amen ba? Ang Word of God po ang maglilinis po ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ni King David, mga minamahal, sa Psalms 119 verse 9, ay, paano ba lilinisin ng binata yung kanyang daan? Basahin natin. Ayon sa mga awit 119, versikulo 9. At paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon, ayon sa iyong salita. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ang tanong, paano lilinisin ng binata yung kanyang daan? Ang sagot, sa pagdinig doon, ayon sa iyong salita.
Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, tanggapin natin lahat ng Word of God na ating pinag-aaralan. Amen po ba? Sapagkat dito tayo lilinisin ng dakilang Diyos. Sapagkat kapag hindi ka malinis, hindi tayo malinis, mga mahal, naku, wala tayong langit. Huwag nating asahan yung langit kapag hindi tayo nagpalinis. Amen ba? Bigyan ko kayo ng sample. Kapag nakakita ka ng bundok, at malayo ka dun sa bundok, mga minamahal, ang tingin mo po sa bundok, maliit. Hindi po ba? Nakita mo, ang layo-layo, mga minamahal, may bundok ang nakikita at natatanaw. Liitan mo yung mata mo, mga kapatid. Ang liit ng bundok, kasi ang layo-layo mo eh. Pero, mga minamahal, subukan mong lumapit sa bundok. Subukan mong pumunta doon sa paanan ng bundok, mga minamahal ko. Ano yung makikita natin? Mamamangha ka. Napakalaki pala ng bundok. Tuldok ka na lang. Amen ba? Napakaliit mo na lang pala, mga mahal, kung para sa bundok, mga kapatid. Anong gusto kong ipaabot sa inyo, mga mahal? Ganun din tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kapag hindi mo inilapit ng husto yung sarili mo sa mahal na Panginoon, hindi mo siya lubos na makikilala. Amen? Hindi mo siya makikilala at ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos, pasimple-simple lang. Papetik-petik lang kumbaga. Mga minamahal, nandun yung pagpapabaya sa paglilingkod. Bakit? Kasi ang tingin mo sa Diyos, maliit lang eh. Amen ba? Pero lumapit ka. Lapitan mo siya ng husto, mga minamahal ko. Lumapit ka pa ng husto. Kung maaari, mag-ayuno, mga minamahal. Tumangis sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Magbasa ng Bible. Makikita mo ron sa banal na kasulatan, gaano siya kalaki, gaano siya kadakila. Amen? Praise the Lord. Mamamangha ka, mga minamahal, dahil alikabok lang pala tayo sa mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya yung ating mga sariling katuwiran, mga minamahal, hindi yan tinatanggap ng dakilang Diyos eh. Tingnan niyo po ang Isaiah 64 verse 6 po. Salamat naman sa mahal na Panginoon, salamat na rin sa dakilang Diyos sapagkat yung ating mga Bible reader ay mabilis pong maghanap ng mga talata, mga minamahal. Basahin po natin, Isaiah chapter 64 verse 6. At isunod natin ang unang Pedro, kapitulo 1, talatang 22. Sa aklat ng Isayas, kapitulo 64, versikulo 4. Isayas 64, versikulo 6. Sapagkat kami lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kami lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord, mga mahal. Ang aming, sabi ron, mga minamahal, kaming lahat ay parang marumi, ay naging parang marumi. Lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Hindi pala tinatanggap ng dakilang Diyos yung ating mga sariling katwiran. Mga mahal. Pag nanatili tayo sa ating sariling katwiran, sabi rito, mga kapatid ko, tayo'y nalalantang katulad ng dahon. Amen ba? At tatangayin tayo, mga minamahal, sa lahat ng uri ng kasamaan ng hangin, mga kapatid. Pero sabi ron, mga minamahal, ang katwiran natin ay katulad ng basahang marumi. Kaya kapag hindi mo sinuko ang buhay mo, hindi ko sinuko ang buhay ko, mga minamahal, hindi natin mararanasan, mga kapatid ko, yung napakapayapa, napakasayang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, sabi ng Bible, lilinis lang yung ating mga kaluluwa sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 22, may mahal, at ihanda po natin ang Hebrew chapter 12 verse 14. Ayon sa unang Pedro 1:22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakungwari sa mga kapatid, ay nag-ibigan kayo
ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Lahat po magsabing praise the Lord, may mahal. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya kung atin pong titingnan, mga minamahal, yung buhay natin noon, wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung buhay natin ngayon, may nagbago ba? Malaking malaki. Amen ba? Praise the Lord. Malayo na ang nararating natin. Amen po ba? Malayo na po ang narating natin, mga minamahal. Kaya tuloy pa tayo, mga kapatid. Walang susuko. Amen? Walang aatras. Amen po ba? Hallelujah. By God's mercy, mga minamahal, panghawakan tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Tulungan tayong maglakbay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At ang sabi rito, mga kapatid ko, tayo po'y naglingkod sa dakilang Diyos nang hindi pa kunwari sa mga kapatid. Ayun. Kaya tayo pala pinagpala. Dahil taos sa puso yung ating paglilingkod eh. Amen po. Sabi ron mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, bilang epektibong Kristiyano, mga kapatid ko, be a respectful Christian, mga kapatid. Maging kagalang-galang na nawa tayong mga mananampalataya. Bahagi po ng pamumuhay ng totoong Kristiyano ay yung maging respectful sa lahat ng parte ng ating mga buhay. Gising pa po ba kayo? Mga minamahal, maging respetado sa lahat ng parte ng ating buhay. Bahagi po ito ng kung ano yung ibig sabihin ng mabuhay bilang isang Kristiyano, mga minamahal. Dapat maging kagalang-galang tayo sa lahat ng area ng ating mga buhay bilang Kristiyano. Sa loob ng church, sa labas ng church, mga minamahal, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, mga kapatid. Amen po ba? Mga minamahal, kapag walang nakakakita, huwag nating isipin, huwag nating sabihin sa sarili natin, mga minamahal, kahit magpakita ko ng masamang ugali dito sa kinalalagyan ko, hindi naman nila alam na taga Jesus Miracle Crusade ako. Hindi po pwede yun. Amen? Kahit nasa malayo kang lugar, kahit nasa ibang bansa ka, may mahal. Kahit magpakita ako dito ng hindi magandang ugali, hindi naman nila malalaman na taga JMCIM ako. Hindi po yun. Ang mata ng mahal ng Panginoon, napakalaki. Nakatingin lagi sa atin, may mahal. Amen po? Hindi tayo magiging epektibong Kristiyano, mga minamahal, sa mga taong nakapaligid sa atin if they don't respect us. Kung hindi tayo nirerespeto ng ating kapwa, mga minamahal, hindi po tayo magiging epektibong Kristiyano. Lahat magsabing Amen. Mga minamahal, sunod mga kapatid ko, ang dapat natin gawin, being a respectful Christian, is to walk in holiness. Lumakad tayo sa kabanalan. Kabanalan at pakikipagpayapaan sa tao. Mga kapatid, magkasama yun eh. Hebreo chapter 12, verse 14. At ihanda po natin ang unang Tesalonica, kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Purihin po ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Sa English po, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen? Praise the Lord. Napakaganda ng salita ng Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, hindi lang pala pananamit, ano po? Hindi lang pala mahal yung ating paggayak, mga kapatid, sa loob ng church. Maging doon po sa pakikipagpayapaan daw sa tao. Na kung wala daw tayo nito, hindi natin makikita ang Panginoon. Amen ba? Kaya si St. Paul po, mga minamahal, nagbilin siya eh. Ibinili niya sa mga Kristiyano, mga kapatid, sa unang Tesalonica, kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Mga mahal,
At ihanda rin po natin, beloved Brother Tani, ang unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 9 at 10. Ayon sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 3. Katapus-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsisagana ng higit at higit. Amen. Sapagkat talastas ninyo kung anong ang mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa mga tuwid bagay, ang inyong pagpapakabanal. Amen. Na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Namamanhik daw si St. Paul, mga minamahal, inaaralan tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal sa Kristo na magsilakad tayo, mga minamahal ko. Magsilakad tayong magbigay lugod sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo nagpapalugod sa tao, sa Diyos tayo nagpapalugod. Amen ba? Say praise the Lord. Lahat ng inaantok magsabing Amen. Kunti na lang, mga minamahal. Malapit na tayo magtapos, mga kapatid ko. Amen. Sapagkat sabi rito, talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang binigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Minamahal. Ayun. So, mga kapatid ko, ang isa pa ron, mga minamahal, ay to walk in holiness, mga minamahal. Pangalawa po ay to walk in love. Lumakad tayong may pag-ibig. Amen po. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 and 10, mga kapatid. Ihanda rin po natin itong 1 Thessalonians chapter 4, verse 4. Saklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10. Datapwat, tungkol sa pag-iibigang kapatid, ay hindi niyo kailangan na kayo sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isa't isa. Right. Sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na sa buong Macedonia, ngunit aming inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Purihin ang malang Panginoon, mga mahal. Tungkol sa pag-iibigan daw ng magkakapatid sa dakilang Diyos. Hindi na kailangan i-remind kayo, sabi rito. Hindi na kailangan sulatan kayo ng sinuman, mga kapatid. Sapagkat ang dakilang Diyos ay pag-ibig. Amen? Pag pumasok sa puso natin ang mahal na Panginoon, iba yung pakiramdam mo. Mag-iiba, mga mahal ang buhay natin. Amen po ba? Yung dati mga minamahal na punong-puno ng puot sa puso, mga kapatid, papalitan niya ng pag-ibig eh. Amen ba? Hallelujah. Mga minamahal, kapag punong-puno ka ng pag-ibig, alam nyo, mga minamahal, napakadaling tugunin ang panalangin natin. At yung mga karamdaman, mga minamahal, madali, mga kapatid ko, gagaling. Amen ba? Unang-una, ibigin natin, sino? Ang mahal na Panginoon. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Be honorable in action, mga kapatid. Maging kagalang-galang sa kilos. Ayan. Kasi di ba, ang ating pong topic, mga minamahal, pinag-aaralan paano magiging epektibo yung Kristiyano. Hindi po ba? Amen po ba? Kaya kasali ito, mga mahal, kasama ito. Be honorable in action. 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, bago natin basahin sa Tagalog, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, mga kapatid. Tingnan nyo sa Tagalog. Ayon sa unang Tesalonica 4, versikulo 4, na ang bawat isa sa inyong makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sikapin daw natin, mga minamahal. Amen? Magpapakabanal at kapuri-puri yung ating pong mga kilos, mga kapatid. Luwalhatiin nilang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen po? Naalala ko tuloy, mga kapatid, ako'y baguhan pa. Ako'y choir member pa. May mahal.
Nakikita kami ng aming mga kapitbahay, every Wednesday, Friday at Sunday, magkakasama kami, buong pamilya kami, mga mahal, maliban sa aming panganay. Kami po ay dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, at nakikita, natatanaw pala nila kami, mga mahal yung aming mga kilos. So, ganun ang aming ginagawa. Alam niyo mga minamahal, pumunta sa bahay namin minsan, yung kapitbahay, sila mismo nagsasabi, sasama kami sa inyo. Amen? Ganun pala mga minamahal at hindi nila na nahalata mga kapatid na wala kaming makain. Bakit? Kasi grabe ang trials mga mahal sa aming pamilya nung araw. Yung aking kuya, mga mahal, panganay ang siyang breadwinner namin. Nagwelga pa, mga mahal, sa kanilang trabaho. So wala na talaga kami mapagkunan mga kapatid. Pero tahimik lang ang bahay namin. Mga mahal, walang nag-aaway, walang nagsisigawan, walang nagsisisihan. Basta tahimik lang lahat, mga mahal, nananalangin lang kami. So hindi nalaman po ng mga kapitbahay namin na wala kaming makain. Pero mga minamahal, nagulat kami sapagkat ang sabi ng kapitbahay, sasama kami sa inyong pinupuntahan. Amen? Ganun pala yun, mga kapatid. Action speak louder than words. Amen? Share tayo ng Word of God, mga mahal, pero hindi nakikita sa buhay natin. Hindi sila maniniwala. Amen ba? Mag-pray ka na mag-pray, mga mahal, magpuri ka na magpuri, talagang magpakainit ka sa mahal na Panginoon, mahal. Hindi mo alam, ang daming matang nakatingin sa iyo. Mga kapitbahay natin, mga mahal, mga unbeliever, blessed na blessed sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. So wag na mga minamahal mapulaan yung ating pong church, mga kapatid ko, sa hindi natin pag-iingat ng ating mga kilos sa buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga inmahal, Matthew chapter 5 verse 13, mga kapatid. Colossians chapter 4 verse 6 po. Mga inmahal, pagsunurin natin ito, ye are the salt of the earth, but if the salt has lost his sabor, mga minamahal, wherewith shall it be salted, mga kapatid? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Tingnan niyo, mga mahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapalipalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Tayo ang asin. Ay sunod na natin, beloved, itong Colossians chapter 4 verse 6 po. Ayon sa Colosas 4 versikulo 6, ay inyong pananalita naway laging may biyaya na magkakalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa Amen. bawat isa. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, ating beloved elders, mga mahal. Tayo ang asin ng mundo. Nakikinig pa kayo? Kung ang asin daw, mga mahal, ay tumabang, wala nang kwenta, mga kapatid ko. Kundi itapon sa labas at tapakan ng mga tao. At ang Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace. Lahat ng ating pangungusap, pananalita ay may kasamang biyaya, mga mahal. May magkahalong asin, mga kapatid. May lasa, that ye may know how to answer every man. So hindi natin pwedeng gagamitin yung bibig natin sa blessing at sa cursing. Mga mahal, yung bibig natin, pinampupuri natin sa mahal na Panginoon, mga mahal sa kanyang kabutihan. At the same time, ginagamit natin yung ating mga labi, mga kapatid ko, sa hindi maganda, mga minmahal, pangungusap sa ating kapwa. Amen ba? Kapag hindi po tayo naging maingat, mga minamahal, sa ating mga salita, ano man ang gagawin natin, mga minamahal, sa ating mga kilos, sa ating mga salita, mga kapatid, so anong gagawin naman ng dakilang Diyos sa atin? Matthew chapter 12, verse 36 and 37, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Mateo kapitulo 12, talatang 36 at 37.
sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 36 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Pwede natin palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise God. Napakaganda ng salita ng Diyos. Minamahal, napakaganda ng salita ng mahal na Panginoon. Lahat daw ng ating sasalitain na hindi karapat-dapat, mga minamahal, walang kabuluhan, yan ay ipagsusulit sa atin ng mahal na Panginoon darating ang araw. Mga minamahal. Naka-record lahat yan sa langit. Lahat yan naka-record, mga minamahal, sa langit. Wala pong hindi naka-record. Lahat, pati kaisipan natin, ano man yung ating isip, ano man yung ating pangungusap, ano man yung ating mga plano, mga minamahal, lahat yan nakatala, mga minamahal, sa kalangitan. Amen po. Kaya magugulat tayo, mga minamahal, pagdating natin sa kabilang buhay, mga kapatid. I-replay, mga minamahal, ng mahal na Panginoon yung ating mga buhay, mga kapatid ko. Kaya ingat po, mga kapatid. For by thy words, sabi rito, thou shalt be justified. And by thy words, thou shalt be condemned. Sa iyong mga salita, mga minamahal, ay magiging banal ka, at sa iyong mga salita, pwede kang hatulan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Bible, paglingkuran natin ng dakilang Diyos, may takot at panginginig. Amen po, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. So, walk properly toward those who are outside. Ano yung outside? Yun yung mga unbeliever. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. Mga minamahal, tingnan nyo muna itong 1 Peter chapter 2, verse 12. Tagalog po. Unang Pedro, kapitulo 2, talatang 12. Ayon sa unang Pedro 2:12. Na kayo magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Pag nakikita nila, mga kapatid ko, magkaroon daw tayo ng matimtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Hintil, mga unbeliever. Upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos. Sa araw ng pagdalaw, ano po naman yung araw ng pagdalaw? Yung araw naman ng pagdalaw, mga minamahal, sa panahon na tawagin na sila ng ating dakilang Diyos para sa kaligtasan, mga kapatid. Pag nakita ng mga unbeliever, minamahal, naging good example tayo, mga kapatid ko. Sa araw na dadalawin naman sila ng mahal na Panginoon, Panginoon, bubuksan na ng dakilang Diyos yung kanilang mga puso sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi kanila malilimutan. Amen? Panginoon mahal. At kung ano yung nakita nila, mga kapatid ko, yun ang kanilang gagayahin. Lahat magsabing amen. Yun ang kanilang gagayahin. Kapag nakita nilang mga mahal, mainit na mainit ka maglingkod sa dakilang Diyos, tingnan mo yung mga bunga mo, mainit na mainit din. Amen ba? Pag yung bunga mo, mga minamahal, ay nagpalamig-lamig, sigurado yung nagbunga, malamig din. Amen? Praise the Lord. Kaya pag nag-invite tayo, mga mahal, subukan mo mag-invite, ganito ang pag-invite mo. Brad, gusto mong sumama? Sama ka. Di ba? Palagay nyo, pag Brad, gusto mong sumama? Sama ka. Kung ayaw mo, wag. Di ba? Wala kang masasama. Pero pag sinabi mong, Brad, sama ka. Nandito ang Diyos. Maraming gumaling dito. Maraming pinagpala dito. Sumama ka sa akin. Sagot ko ang pamasahe mo. Di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Pag nakita mo yun, mahal,
nanggigigil ka mga kapatid ko sa pag-invite, ganon din sila. Amen ba? Pag nakita yung gawain natin, may mahal, naramdaman yung Holy Spirit mga kapatid, ganon din ang gagawin niya sa iba. Manggigigil din siya. Amen? Pero pag sinabi mo, Brad, gusto mo sumama? Wala na. Lahat ng bunga mo, mga mahal, malamig pa sa ilong ng pusa maglingkod sa Diyos. Hipuin mo yung ilong ng pusa, malamig. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Glory to God. Glory to God. Mga kapatid, habang nalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga mahal, magpagamit tayo sa mahal na Panginoon. Magdala ka ng kaluluwa, mga kapatid. Ilan tayo dito pag araw ng Sunday? Kung sabihin natin 200, mga mahal, isang invite lang. Bawat isa sa atin, isa lang imbitahan. Mga mahal. Within 3 months, alagaan mo yung isang yon. Imagine, kapag mga minamahal, within 3 months, yung 200, bawat isa magdala ng kaluluwa, 400 ka agad. Times 2 ka agad. Amen. So every 3 months, mga mahal, mag-multiply, mga kapatid. 400. Pag kumilos sa'yo lahat, mga mahal, magiging 800. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ang totoong effective Christian, mga mahal, they lack nothing. Hindi sila pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 12, mga kapatid. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 12 po. Sa aklat ng unang taga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 12. Upang kayo'y magsilakad na nararapat sa nangasalabas, at huwag kayong maging mapagkailangan. Huwag kayong maging mapagkailangan, mga minamahal. Huwag tayong maghanap ng kapalit, mga kapatid ko, sa lahat ng ginagawa natin sa church. Amen. Pagkat yan po'y papalitan, ibabalik ng mahal na Panginoon, may mahal. 100 folds, mga kapatid. Amen. Huwag tayong mapagkailangan sapagkat hindi naman tayo pinagkukulang ng mahal na Panginoon natin. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala na po tayong oras, mga kapatid ko, at tayo po'y magtatapos na sa ating pong aralin, mga minamahal ko, sa ating pag-aaral sa umagang ito. So lahat po ng mga mananampalataya nawa, learn contentment in Christ, mga minamahal. Maging kontento po tayo, mga kapatid ko, ano man yung ating kalagayan. Amen? At mga minamahal, dakilang Diyos po ang siyang magpapalit, magbibigay sa atin ng pagpapala. So para mga minamahal, pahabol po para maging effective Christian ang bawat isa sa atin, live a quiet life. Mga minamahal. Pag-aralan natin mamuhay ng matahimik, mga kapatid. Pag-aralan natin mabuhay ng matahimik. Magandang mabuhay ng tahimik ang buhay. Amen ba? Say praise the Lord, mga minamahal ko. Para magkaroon tayo ng tahimik na buhay, mga minamahal, mind your own business. Amen? Kanya-kanya tayo ng buhay. Amen? Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan, mga minamahal. Kanya-kanya tayo ng paghahanda, mga kapatid ko, sa paglilingkod para sa pagharap natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag harap natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mo nakasama yung katabi mo ngayon. Ikaw lang mag-isa ang tatayo sa mahal na Panginoon. Amen po? Mga minamahal, hindi na, mga kapatid ko. Yung best friend mo sa church, mga kapatid, pagharap natin sa mahal na Panginoon, mag-isa ka na lang, mga kapatid. May tanungan doon. May interrogation doon, mga minamahal. Interrogation. Tawag doon. Parang sa mga minamahal, sa immigration, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, may interview, mga kapatid ko. So yung katabi mo ngayon, mga minamahal ko, yung kakwentuhan mo ngayon, mga kapatid, every time na dadalo tayo, mga minamahal, yung lagi nating kausap, pagdating po sa harap ng dakilang Diyos, hindi mo na siya katabi. Kanya-kanya tayo, mga minamahal ko, ng pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen ba?
Kaya igugol natin ang panahon natin, mga inmahal, sa pagganap natin sa ating mga tungkulin sa loob ng church, mga kapatid. Kaya napakapalad nga po natin dito sa lugar na ito, mga minamahal ko, ibinigay ng mahal na Panginoon ng gawaing ito, mga inmahal, upang tayo po'y makapaglingkod sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? So masiglang palakpak po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga inmahal. Purihin ang dakilang Diyos sa tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amang mapagmahal, mga inmahal, A. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging aking daramtin. Sa pagtulog, maging sa paggising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangkan. O Ama, mapagmahal, nais ko ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, ihandog, maging aking buhay. Tulungan mo ako ay lumakad ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang di na mawalay pa. O Ama, mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, ihandog, maging aking buhay. Minsan pa po, saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging aking daramtin. Maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan.
awit ng pasasalamat, inihahandog, maging aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awit. Yes, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Awit ng pasasalamat, inihahandog, maging aking buhay. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan pa, hallelujah. Ating po tayo po ay inaralan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po upang tayo po ay maging epektibo, hallelujah, mabisang Kristiyano. Hallelujah. Kaya hayaan po natin na tayo po ay proseso ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan po natin ng salita ng ating dakilang Diyos upang tayo po, hallelujah, maging ganap sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Aking naalaala, hallelujah, noong nakaraang annual preacher meeting, ang sabi nga po ng beloved children nating beloved pastor, upang tayo po ay magiging totoong disciples ni Kristo. Ang sabi, hallelujah, from the word disciples, hallelujah, kailangan daw po natin na ating pong idisiplinahin ang ating sarili. Ating palapakan ng ating pinakamahal Panginoon. We have to abide, hallelujah, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailangan po natin upang tayo po ay maging ganap sa harapan ng ating pinakamahal na Kristo. Tayo po ay manalangin, hallelujah. Hallelujah. Kailangan po natin, hallelujah, ang gabay ng ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Hayaan po natin, hallelujah, na tayo po ay baguhin, gawing ganap, hallelujah, hallelujah na Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Opo, dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Yesus. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito o sa umagang ito, mahal Panginoon. Dinadalangin po namin dakilang Diyos na tulungan niyo po ang bawat isa amin na aming napakinggan ay aming pong ipamumuhay, aming pong i-apply sa aming araw-araw na pumuhay, mahal Panginoon. Ayaw po namin na buhay makasalanan. Tulungan ng bawat isa amin dakilang Diyos na maging tunay, hallelujah, mabisa, Kristiyano sa banal na harapan, handa, hallelujah, sa iyong pagbabalik. Patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po ng mga pagkakasalat, pagkukulang, pagkakamali. Dakilang Diyos, baguhin niyo po kami lubusan ng iyong mga salita. So, nagdalain Venerable Pastor, Wildisa Almida, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan, hallelujah, ating pong iliyan sa ating mga sarili. Hallelujah. Isipin po natin, kamay po natin ng pastor, ang siya po naglilihan sa bawat isa atin. Tayo po sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Muli, hallelujah, tayo po lahat ay nais baguhin ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay nais pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo, hallelujah, upo aming pinakamahal na Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos sa mga pangailangan sa iyo. Baong lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali. Linisin niyo po dakilang Diyos ang aming kaisipan, ang iyong panalita, ang aming gawa, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin po ng aming Beloved Pastor Lisa Almida, with all authority, O God, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, cancer, lahat ng karamdaman, diabetes, hallelujah, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, pride of life, vainglory, mga masamang ugali, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, demons, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems solved right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We declare victory sa mga parang pangalan ng ating dakilang Diyos sa paunapalain po nating Beloved Pastor Wildisa Almida. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal Panginoon sa pamamagitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
God bless you po. God bless you po. Brother Lopez, Brother Nilo de Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. We love you po in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. At habang nag-formation po, ating beloved adults choir para sa pag-assist, pag-awit po sa ating special love offering.